Okay. 3, 2, 1. And we have another episode again dito sa ating Brody Podcast. Wait lang. Ano? Kamusta Ay. mga bro? Put. Bakit ka gusto? Okay. 3, 2, 1. Kamusta mga ka-brody? This is Brody Jeff. And this is Brody Marbs. And welcome to The Brody Podcast. Where you listen And relax. Ayos. So, nag-break kami mga ka-brody, no? We're back for our next episode. So, ano bang episode tayo ngayon? Pinamagatang usapang ano ba to? Usapang pag-ibig tayo ngayon. Usapang puso, usapang pag-ibig. Matindi. Ito matindi. Parang nakakaiyak ba yung yung episode natin ngayon? Hindi naman eh. Hindi naman. Kasi dumaan din ako sa mga sa ganyang Pare, scenario. Ano bang title? Baka naman sobrang nakakaiyak yung episode. Ay, feeling ko nga. Ano? Bakit hindi ka gusto ng crush mo? Napakaganda naman ng episode natin. Pati Gen Z matatap dito. Actually hindi. Pati Gen Z matatamaan dito, ka-brody. Ano sa palagay Gen Z, mo? Millennials, so ano? Lahat, brody. Lahat yun. Pero kasi, kaya ako lang din naisip tong yung topic na to is because alam mo nung high school or elementary ba ako? Oo, brody. Alam mo na, syempre uso yan eh. Hindi naman ako nagpapauso, pero kasi talaga nung time na yun, may mga crush talaga ako. Yan. Pero yung mga tropa ko nung high school, sila brody. yung mga girlfriend, boyfriend na. Syempre, ako, parang ang lalabas parang Tuli ka na ba nung high school? Parang hindi ka Baka hindi ka gusto ng crush mo, bro. Hindi ka patuloy nung high school. Kaya nga So, ikaw ba, Brody? Parang good vibes episode na rin to, Brody. Hindi ka lang. Ang title, bakit hindi ka crush nga Ay, bakit hindi ka gusto ng crush mo? Bakit hindi ako gusto ng crush ko nun? Baka naman kasi, Brody, nung araw, baka hindi ka nagugustuhan, Brody, malayo ka pala, mukha ka nang di naliligo. Dugyot ko, no? Hindi ko rin alam Pero parang, actually, in general, marami tayong masasabi, no? Oo. Very very broad. Broad topic na to. Ayun na, yung isip ko, nagdadrive pa rin ako, traffic pa rin yung... Oo, kasi alam nyo mga ka-brody, madami factors, no? Bakit hindi nga... Una, iba, yung crush mo ba, napapansin ka ba as, di ba, someone na magugustuhan niya? Correct. Di ba? Oo. Kasi maraming definition ng crush, pare. May crush kasi na patago, may crush na minsan makapal yung mukha, binubulgar niya, di ba? Diba? Correct. Ano ka ba doon, Brody? Pag nagka-crush ka ba nung high school ka, garapal din ba yung pagmumukha mo? Sinasabi mo rin, crush kita. Hindi Minsan nga, pag may crush ako, sinasabi ko sa mga close friends ko. Pero yung iba, wala yan. Binubulgar nahihiya ako. Nahihiya ka? Alam mo, actually. Mahihayin ka ba, Brody? Oo naman. Parang di naman. Parang hindi naman. Wag nga ako. Hindi. Grade 5. Ito yung tandang-tanda ko. Brody, grade 5 pa lang, pa-crush-crush ka na. Actually, hindi nga grade 5. Mga grade 1 pa lang talaga. Hindi, actually, totoo yan. Tapos, yung... Ako study first Study first. Study first. Okay. Sige. Sige, go. Study first. Hindi ako makamubog sa Kasi, meron akong crush nun. Ako, grade 5. AM session ako nun. Tapos sila, PM session. Nakikita ko siya. Alam mo naman, meron kasing ganito na tao. Na parang ako na rin yun. Basta lang parang may maturo, ito pwede itong ganitong tao to. Nagiging crush ko na rin. Kung parang... Sino lang gusto mo ituro? Kaya nga parang ako sira nun naisip. Paano paldahan mo lang yung poste, bro? Hindi naman. Pero may cute naman siya, nakita ko. Search mo na sa FB. Brody. Mamaya na. Hindi nga sa idla mga bro. Sige, tuloy mo yung kwento mo. So yun, hindi parang... Meron pa akong classmate. Naging, parang friend ko siya. Tapos,
parang nilalakad ako. Hindi talaga ako marunong. Ano, grade 5 ka pa lang? Nilalakad ka na, grade 5 pa lang. Tapos, sabi sa akin, parang one time nun, nagpaiwan ako sa school. Kasi AM session nga ako. Wala niya. Tapos itong kasama ko, sabi to, ilalakad ako. Alam mo naman ako, pag ako talaga, sobrang mahihain ko. Sobrang pumunta yung babae, lumapit. Ngayon, tanda ako, nasa stairs ako nakaupo. Sabi ko gano'n, talaga nagtakip ako ng mukha. Sobrang takot ka, hiya. Hindi, torpe. Sabi gano'n, ng babae. Lang yan, torpe pala yan. Parang sa personality mo, bro, parang di naman. Hindi, syempre, na lang yan nag-evolve na lang yan Siguro, hindi na natin, kumbaga, na-develop ko na lang din. Pero, as far as I know, kaya hindi ka nagustuhan ng crush mo nun kasi torpe ka. So mga ka-Brody, isa yan based on experience si Brody Jeff, bakit hindi siya nagustuhan ng crush niya nun? Bukod sa hindi pa siya tuli, torpe pa siya. Malay mo, baho ko pala. Di kasi alam nyo mga ka-Brody, it applies to everyone, especially Gen Z o kung ano man. Kasi kahit matanda ka na, minsan nagkaka-crush ka pa rin naman, di ba? So siguro, masasabi ko lang, minsan, tingnan natin, baka mamaya malayo pa lang, mukha na tayo hindi naliligo. Dugyot, kahit naligo ka na, di ba? Mabaho na. Kaya naman, syempre yung hygiene, number 1, tingnan mo, di ba? Tapos kapag halimbawa, medyo okay ka naman sa hygiene, tapos hindi ka pa rin crush ng crush mo, una sa lahat, para mag-crushan ka ng crush mo, sabihin mo. Oo nga naman. Paramdam mo na crush mo siya para magustuhan ka rin. Makes sense. Diba? Kasi sabihin ng crush mo, ano ba yung gusto mo ako, ganun. Kasi akala ko, di ba, kaibigan lang tayo, di ba? Kaibigan lang pala. Nape-friendzone ka tuloy, di ba? Nung time na yun, wala pa tayong term na friendzone. Ang crush, ang paghanga, napakagandang salita. Di ba? Admiration. Crush mo nga Alam mo, slam book nung araw. Who is your crush? Yeah. Di ba? Yung mga klase mong chismosa, tsaka chismosa, tingnan mo nga si lalo pag yung pinakamaganda sa section nyo. Sino bang crush niya? Ganito. Ito pala yung crush niya. Tapos malalaman nung feeling pogi ngayon. Ang crush niya pala si ganito. Tapos magyayabang yung crush niya na lalaki. Kunyari, hindi ko alam wala lang. Puta, poging-pogi siya sa sarili. Gano'n ang classmate ko, di ba? Kaya may crush sa akin yan Alam mo pa yung mga gano'n, di ba? Ano pa ba yung mga tanong sa slam book, di ba? What's your hobbies? Who's your first kiss? Who's your first kiss, di ba? Yung pet ko, yung dog. Di ba, magsusulat ka na araw, bro? Di pag babalikan mo, di ba? Correct. Meron pa din yung parang ka na may eulogy, anong masasabi mo sa di ba, bro? Yung Friendster, di ba? Testimonial yung nakalagay, di ba? Di ba? Funny, kung paano nung balikan yung panahon, Brady, inabot mo ba yung yung magchat-chat ka sa Yahoo Messenger? Yung Messenger, tapos papasok ka sa mga room. Diba? Tapos doon ka magpapakilala. Parang, ASL, mga gano'n. CTC. Ano CTC? Care to chat? Hindi ko alam yung putang ina. Bago ka mag-ASL, number 1 rule, CTC. CTC pala. Hindi ko alam yun. Nakakatawa, bro. May mga Hindi pa YM yun, hindi pa YM yun. Alam mo yung pinakauna pa? Ano? MIRC. Ano yun? Dalnet. Ano yun? Ano yun? Dalnet saka Undernet. Yung server ang tanda mo na kasi. Hindi, MIRC. IRC pa noon. Internet Relay Chat. Yun yung MIRC. Doon ako natuto din. Na makapag-chat. Ako naman, ang naabutan ko na ng mga panahon YM na. Tapos, meron din chat dati sa mga cable sa TV, kung naalala mo. 'Di ba, yung magsasaya ka parang 2 pesos yata kada Ano yun? Hindi mo ba na-experience? 'Di ba, kunyari sa Royal Cable, kunyari, or Sky Cable, meron dun parang parang pag nag-text ka sa number,
mga clan, ganun, lalabas yung mga chinachat mo doon. At tinetext mo. Okay. Kunyari, greetings, Jeff from Laguna, ganun. O sino pwedeng kausap dyan? Wala. Hindi na-experience. Talaga? May ganun nun sa mga cable nung panahon ko. Tapos wala pang wala pang mga unlimited call and text sa mga cellphone. Parang lately na lang nagkaroon na nun. Diba? Naalala ko lang. Nakakatuwa lang balik-balikan yung experiences natin, di ba? Diba? At going back kung bakit minsan hindi ka crush ng crush mo or hindi ka gusto ng crush mo. Siyempre, kung halimbawa, okay ka naman sa attitude or sinabi mo na crush mo tapos hindi ka pa rin nakakuha ng magandang response. Sipin mo naman yung character mo kung gusto ko. Kung okay yung character. Brad, aminin mo, minsan may sobrang pogi pero walang dating. Diba? May sobrang ganda pero walang dating. Tama. Diba? Meron namang... Yung unang example mo? Alin? Yung sobrang pogi walang dating? Joke lang. Biro lang. Biro lang. Pero alam mo yun, talaga hindi kasi ako mabokang tao eh. Hindi ka mabokang. Yun yung sabi ko nga, pag sinasabi pag nagkakwentuhan kami. Ganda na itong topic na ito, nakakatawa. Yung mga tropa dati, or until now, kung magkakwentuhan ba. Sinasabi ko talaga, hindi talaga ako mabokang. Totoo yan. Kasi otherwise, kung talagang maboka ako, marami. Kaso marami. Hindi. Paano yung marami? May maraming siguro marami tayong magiging relationship. So magiging chick boy ka. Hindi naman. May CV ka pa. Parang siguro kung nabigyan ako ng gift na ganun. Siguro kung kung may babalik yung panahon, no? At meron akong ganung gift. Siguro pwede ako magsabay ng mga 3-4. Hindi. Siyempre, bakit hindi? Kasi kumbaga experience mo lang yun. Gusto mo pagdaanan? Pagdaanan lang. Pero siyempre pag meron ka na talaga nahanap na dawan, siyempre ibang usapan. Pero kung ganun lang, sabi ko kung nagbigyan ako ng gift, kaso wala naman eh. Hindi ako nabiyayaan ng pagkaboka ba. Kumbaga parang yung, anong tawag doon? Matatamis na salita. Yeah. Hindi ka magaling doon. Mabulaklak na dila. Mabulaklak na dila. So, paano ka manligaw? I love you. Paligaw na ako. Hindi nga ako marunong eh. Ay, di ba? Ikaw ba? Ako, ano bang tanong mo sa akin? Ikaw ba? Ako, paano ako nung high school? Paano ka nung high school? Paano ka ba? Magboka ka ba? Ako kasi nung high school ang ugali ko kasi, pag gusto ko yung isang babae, binabakuran ko. Diba? Yung sasabihin ko sa mga tropa ko na, uy, mga pre, crush ko to gusto ko ligawan to. Ganun. Sinasabi ko na sa mga tropa ko. Sa mga barkada. Kasi mga barkada ko, mga kulokoy din kasi mga barkada ko nung high school. Sabi nila, sige pare. Parang dun pa lang nagkakaroon na ng bakod na hindi na rin sila manliligaw kasi nga parang si Marvin. Gusto understood na yun sa kanila. Kumbaga meron na kayong gentleman's agreement. Alam mo, proud ako sa mga tropa ko. Talagang yung mga ka-close ko nung high school. Makukulit din sila pero yung yung samahan namin. Kasi bilang na bilang mo lang din yung mga talagang totoong kaibigan ko nung high school. Pero yun, makukulit din talaga yung mga yun. So, kami, pag napag-usapan na, crush ko si ganito. Parang wala nang usapan. Kumbaga yun, as is na. Diba? Pero bro, ma-share ko lang. Nung high school talaga ako, nung first year ako, no? Hindi kasi talaga ako marunong manligaw, pero sinasabi ko na, ayun, niligaw ako si ganito. One time, nanligaw ako nung, naging ex ng tropa ko. Kasi, honestly kasi, yung tropa namin, parang, napaka-appropriate ba sabihin. Basta, yung tropa ko, yung naging ex ng tropa ko, niligawan ko. High school to high school. Siguro first year high school yan. And then, nung una, di ba, syempre, mag-aabot ka ng letter. Alam, naisip ko pa nun. Ano yun? Japan, ano yun? Mga ganun letter before you open. Smile first before you open. Mga ganun ka pa. Tapos ako, hindi ko nga nung time na yun, parang yung sense nung magbibigay ako ng sulat, hindi ko pa na-appreciate kasi bakit ko bibigyan ng sulat yan in the first place? Nandyan lang naman yan. Yung para sa akin, magsusulat ako kapag
siguro ibang school. Pwede ganun na. Pero, to cut the story short, nagsulat nga ako. Nung okay naman, nag-respond siya, bigyan ng sulat. Parang okay to. Tapos, ang nakakatawa nun, meron akong tropa sa subdivision namin. Nagpa-practice pa ako kung ano yung sabihin ko. Ay, oo, tinuturuan ako. May mga may mga spill ako eh. Hindi ka na matandaan, pero may spill talaga. So yun, anong nangyari? May lalala tuloy ako sa sulatan. I-share ko, natatawa ako. Tapos, yun, busted ako. Busted ka? Ako eh. Talagang nalungkot ako na. First year yun. Tapos, hindi ko pa naiisip yung kumbaga, dapat huwag ka mag-give up. Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy, And then, para siguro, pinasasabi ko pa rin naman. Baka pwede pa rin mandigaw siguro. Ba't di ikaw magsabi? Hindi nga eh. Alam mo naman, torpe nga eh. Iba yung discard. Kumbaga, wala talaga ako. Pagdating sabaw sa ka, sabaw. Sabaw talaga. Di pag sinabi, sige. Tapos alam mo yung mga tipo, pag magsasalita ako, talagang tanong, hindi ako nagsasabi, hindi ako nagkakwento. Hindi talaga nagkakwento. Parang, tanong lang ako. Parang magkasama tayo, okay na ako. Tapos tanong lang ako. As in, ganun. Siguro hindi ako nagustuhan. Kaya hindi nga ako nagustuhan. So, ano nangyari? Nabasted ka? Tapos, di ba nabasted ako? Parang naawa na. Naawa siya, and then, parang sinagot niya. Parang siguro, out of awa talaga. Tapos, yung isang classmate ko, sabi ko, girlfriend ko si ganito. Sabi mo? Oo, girlfriend ko. Tuwan-tuwa ako eh. Kasi ang nakakatawa nga nun, pagkasagot niya, ngayong araw na to, sinagot ako. After, yes, thank you. Biglang, maya-maya, biglang, na ako, parang, sige, okay na. Okay na. Alis na tayo. Na lang tayo, tawag-tawagan na lang. Tapos, nalaman ko, sabi hindi mo naman girlfriend yun eh. Dinay nga na mag-boyfriend, girlfriend. Dinay ng babae? Oo. Nagalit ako. Hindi ko alam kung sinampal mo ngayon. Hindi. Pumunta ako sa classroom niya habang naka-break. Hindi ko alam kung nilagay ko kung nagsulat ako sa blackboard or nagbigay ako ng letter do sa desk mo. Nakalagay ito, manloloko ka. Sabi mo tayo, tapos hindi naman ba? Parang ang batang nag-tantrum spray. Ganun talaga. Anong year ganun? First year nga. First year. High school. Kulit ko nga nun. Tapos yun. Para kang loser. Hindi, sa akin okay lang kasi yun naman talaga yung nangyari. Kapag parang dumadaan naman talaga tayo sa ganun. So ngayon, naging magkaaway kami nun. Nung babae? Kasi inaaway mo eh. Inaaway ko eh. Pag nakikita ko, naloko. Uyadaan siya. Tawa talaga ako. Lokohan mo talaga. Tapos, hindi ko alam kung paano natigil yun eh. Tapos, ano ba? Pero may naging matino ka namang girlfriend ng high school, wala? Hindi, after nung yun, meron kasi din nagkaka-crush sa akin higher year. So, first year, second year yun. Yun, may resemblance kay Aiko Melendez. Ay, iba. Pero, so sino ka? Si Richard Gomez ka, mag? Hindi. Pero, ayun na nga. Aga lang aga. De, joke lang. Aga tulog. May crush sa akin. Kapag parang nangyari, talagang narinig ko talaga na may crush sa akin. Tinake advantage mo? Tinake advantage ko. Naging girlfriend ko. Paano yun eh? Siguro towards the end of the school year. And then, ayun, siguro after meron nabalitaan niya may girlfriend ako, siguro doon na niya nasabi, oy, okay na. Ano na tayo? Huwag na tayo mag-aaway, parang gano'n. Okay na naman. Meron kasi may girlfriend na rin ako. Yabang. Ako eh. Tapos, ayun na nga. Okay. Siyempre, meron akong may girlfriend na ako eh. Medyo mayabang ka na. Tapos naalala ko, hindi talaga ako nagsasalita noon. Magkasama tropa, silang mga tropa, nag-uusap-usap. Kasi ikaw, hawak mo lang yung bag, lalakad ka. Naglalakad, tapos
minsan, hawak ka, talagang holding hands. Sino hawak yung babae, ikaw? Ha? Ikaw hawak yung babae? Ikaw? Tuwan-tuwa ako eh. Walang iya. Wala talaga, tapos nakikita ko, okay lang naman pala siguro yung ganito kasi yung boyfriend ng tropa niya, hindi rin nagkasalita, ay, quits lang. Kumbaga parang, ito, normal lang pala yun. Sige, gano'n. Kaya, yung time na yun, parang siguro, tapos na bakasyon pa, wala kami masyadong communication. No? Second year, wala na kami. Tapos after nun, lahat ng naging crush ko, parang, syempre, pinaparamdam ko na, liligawan ko yun. Yun, lahat yun. Bumastid sa akin. Parang marami-rami kasi lahat yun eh. Suki ako. Suki. Pero at least, di ba, high school, hindi ka naman nabokya. Kahit pa paano nagkaroon ka ng experience, di ba? So, yun nga, minsan i-assess din natin bakit hindi tayo nagugustuhan ng mga crush natin. Kasi, tingnan natin, ano ba yung mali sa pag-uugali natin, sa hygiene or what. Diba? Kasi, minsan sasabihin natin ba o, diba? Minsan kailangan malaman din nila. Kung gusto mo ng returning the favor, kung gusto mo maging crush ka rin ng babae, you have to do something, diba? Kasi may mga friends din ako na ganyan, na parang nagtapat na gusto nila isang babae. Tapos hindi mo sila nag-e-effort. Gusto rin sila ng babae kaso nawawala rin yung pagkakagusto dun sa isang lalaki kasi nakukulangan ng effort. Minsan turn off, di ba? So, maraming factors. May nakakatawa, minsan may seryoso rin, di ba? Wala lang, natatawa lang ako din pag naalala ko yung mga panahon. Kasi ganyan din ako nung panahon eh. Na makulit din nung high school. Siyempre, pag may crush ka, di ba? Although kasi ako noon, iilan lang din naman yung naging crush ko nung high school. Kasi, si Mrs. nung naging girlfriend ko na rin siya nung high school. Hindi na ako tumingin sa iba. Yung focus ko nasa kanya na lang. Laser light focus. Oo, ganun. Kumbaga, nung mga panahon na yun, marami siguro na parang kaibigang babae na lang. Pero not to the point na nagiging crush ko pa. Kasi parang ang mindset ko na nun, may girlfriend na ako. Ganon kami ni Mrs. nung araw. Ayun. So, medyo nakakatawang topic kasi kanina puro kalokohan, di ba? Nasabi ko lang sa inyo, mga ka-brody, kung nakikinig kayo. Kung gusto nyo mabalikan kayo ng crush nyo or kung gusto nyo magkaroon ng tawag dito, feelings din sa inyo yung taong gusto nyo, you have to do extra effort, extra mile. Di ba? Tama yan. Kasi ako, hindi ko, nung time na yun, wala talaga. Hindi ko talaga alam kung paano. Actually, kami nga ni Mrs. Hindi ko rin alam kung paano naging kami. Siguro, nadaan ko lang din. Yun. Una, friendship. Friendship. Ito pa, naalala ko. Ako yung tao na tipong, kung example, may gusto kong babae nung araw, ayaw ko sasabihin na ayaw ko yung i-friend ko muna siya bago ko ligawan. I-friend zone? Hindi, i-friend ko siya. Bago mo. Bago ko ligawan. Kasi, ang iniisip ko, baka isipin niya na i-take advantage ako doon sa friendship. So, parang ayaw mong isipin na gano'n? ayaw kong gano'n. Okay. Pero napaka pala importante. Na-realize ko na yung naguguloso. So, going back doon sa topic, yun nga lang, kasi siguro sa mga babae, baka kasi kaya hindi ka gusto ng crush mo. Dahil baka may priority pa siya. Pwede, may priority siya, hindi niya pa iniisip yun. May mga ganun kasi. Parang ako pre-study first. Yeah. Biro lang. May mga ganun din kasi tao eh. Baka hindi niya pa talaga nakikita yung pagkaroon siya ng although siguro na-appreciate niyo yung simple gestures. Tsaka minsan kasi syempre yung parents din. Consider natin factor, yun. Kasi aminin man natin din, madalas naman ang may mga crush talaga lalaki, madalas sa babae. Diba? Ang babae, parang kapag at the early stage ng buhay nila sa high school, aral pang
pinapasok niya. Bibihira lang din yung babae talaga nag-entertain ng di ba? Ng relationship sa maagang stage ng buhay nila. Pero syempre yung crush naman, hindi naman puro sa pagkabata. May mga matanda rin naman, mga nag-empleyado, na nagtatrabaho na may nagkakaroon ng crush sa katrabaho or kung saan man sa kaibigan, 'di ba? Kasi masasabi natin na minsan papakiramdaman din natin kung saan tayo lulugar 'di ba? Siguro ang masasabi ko lang, magandang i-confess yung feelings mo sa isang tao. Sa bagay, Kasi at the early stage na makaramdam ka ng ganung pakiramdam sa isang tao at kinonfess mo, wala kang regrets. Kasi may mga kwento na sa dulo na lang nila nalaman na nagkagustuhan pala sila pero hindi sila nag-aminan. Tapos hindi nagkatuluyan. Hindi nagkatuluyan. Hindi nila nasubukan. Tapos nagkakaroon sila ng, uy, pare, naging crush din pala ako ni Di ba? May gano'n, parang minsan pagkwento, pare, tanga, crush ka rin ni nung ganyan. Di mo kasi Di ba? Tapos nagkakaroon ka ng, di ba, regrets, parang, sayang, sana pala kahit papaano. Kung hindi man kami nag-end up, at least nakilala ko siya. Nagkaroon kami ng chance. Diba? May mga gano'n na what ifs, di ba? May mga nababasa rin ako minsan na kwento na hindi nila inakala na pares pala silang may crush sa isa't isa, tapos sila rin yung nagkatuluyan at the end, di ba? Oo. Talagang sa akin siguro masasabi ko lang, especially din sa mga may capabilities naman na makipagrelasyon na sa edad na, huwag tayong matakot mag-confess ng feelings. Basta maligo ka lang, wala kang libag sa leeg. Di ba? O kaya, wala kang tinga sa ngipin. Mag-confess ka lang, di ba? Na, ayusin mo yung sarili mo lang. Be presentable din sa mga 'di ba? Sa mga magtatapat ng feelings nila sa mga crush nila. Kaya nga. Tama ba, Brody? Tama, Brody. May sabi. Ikaw ba, anong madadagdag mo pa dito sa usapang puso? So, ayun lang, no? Siguro, ma-take away namin ni Brody Jeff para magustuhan ka ng crush mo. Una, maligo ka. Tapos, magkuskus ka ng libag. Maglagay ka ng deodorant. Be presentable. Tapos maghanap ka ng trabaho bago ka maligo. Tama naman kasi kumbaga parang yun kasi yung unang mapapansin Kaya kailangan presentable ka talaga. Tama. Siyempre, kunyari, ikaw, lakas ng loob mo manligaw, mabango ka nga. Pero yung itsura mo, hindi mukhang mabaho. Mukhang mabaho. Naglalakad ka, Brady, ang bango ng pabango mo. Tapos, pagtingin sa'yo, hindi siya yun. Bakit? Mukha siyang mabaho. Mukha siyang paa. Hindi yun. Kailangan talaga maging ka. Kasi yun naman talaga yung napapansin, bago yung ugali. Yes. Totoo yun. Diba? Or maganda rin talagang ipakilala mo muna yung sarili mo. Pinakamagandang way around, kaibiganin. Kaibiganin. At least, makikita ng babae na hindi pure ang intention. Yes, hindi lang more on physical. Although kasi, sabihin natin ng totoo, pag nagugustuhan mo isang tao, una mo nakita physical. Physical muna, bago ugali. Bago yung humor Pangit pala ng ugali nito. Di ba? Pagka... masabi namin, sabi nga ni Brody Jeff, be presentable at all times. Tapos pakita mo genuine talaga yung, di ba? Kung genuine kang tao na gusto mo talaga yung crush mo, di ba? Yung sarap pagkaroon ng crush, di ba? Lahat tayo naman. Kasi inspiration yun tama, inspiration yun. I-motivated ka every day. Di ba? Lalo ng estudyante tayo, syempre maraming nagpapa-inspire sa atin. Diba? Naalala ko tuloy nung si Mrs. kasi nung high school kami, 3rd year yan, 4th year ako. Meron kami tinatawag na, yung pumalit sa ROTC? NSTP. Hindi. CAT. Hindi, ang RO kasi. Saan ba ang RO? College na. So, CAT kami nung high school. No? Dumating sa point na, na pag nag-duty ako ng CAT, si Mrs. nandun sa classroom niya sa taas. Manggugulo ako, manghihiram ako ng walis sa classroom nila, yung mga ganun. Tapos dumating sa point na pinadakwalk kami nung teacher namin nung high school, diba? Pero okay lang ako mag-duckwalk kasi alam ko naman makikita ko si Mrs. doon sa dadaanan ng duckwalk. Papansin, Brady. Si Missy mo, yun. Kakato ka sa classroom. Teacher, ano bang tawagan namin? Teacher ganito. Ano yan, Mr. Plasiente. Ihiram lang po ng walis. Yeah. Sige siya. Yung jowa ni di ba? Nakakatuwa balikan. Parang,
isipin mo, parang pumikit ka lang natapos na yung high school mo. Oo nga. Parang ang bilis lang talaga. Ang bilis, di ba? Bilis lang. Bilis lang. Biruin mo, ngayon, nasa 40s na. Ikaw, nasa 30s na. Parang ngayon, di ba, nag-establish na yung ganda, tapos mga susunod na taon, milyonaryo na tayo. Di ba? Yeah. That's the power of positivity. Diba? Yung sabi natin. Ayos! So, feeling ko naman medyo mahaba na pala yung napag-usapan natin dito sa ba't di ka crush ng crush mo? Usapang puso. So, yun nga, no? Ang takeaway ulit, maligo, mag-toothbrush, mag-deodorant, di ba? Be presentable. Yeah, ayun. Times. Tsaka palaging ipakita natin yung pagiging genuine natin din sa crush natin. Kaibiganin natin. Yes. Ayun. Maraming salamat mga ka-Brody, no? Hoping medyo natuwa kayo sa episode namin, ha? Hindi lang tayo pang seryoso, may mga pang good vibes. Good vibes. Tsaka yung usapang puso, hindi lang laging malungkot. Tama. Let's be happy, diba? Ayos. So mga ka-Brody, see you on our next episode. See you. Bye-bye. Bye-bye.